Calling all students. The class is now on air. Youth Power Radio. Youth Power Radio. Are you a mass communication, broadcasting, or journalism student? O mahilig ka bang makipagbalitaktakan o balitaan? Here's your chance to be the next radio personality. Don't just listen, join Youth Power Radio. Let your school be a part of our show. Represent your college. Be a campus reporter, a radio drama artist, or a broadcaster. Youth Power Radio. Youth Power Radio. This is your show. Dito yan sa DZME 1530, ang Radyo 1. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Youth Power Radio. Youth Power Radio. This is your show. Powered by Voice of the Youth Network And Creative Voices Production. You're listening to Youth Power Radio on DZME 1530 kilohertz, powered by Voice of the Youth Network. Good morning, everyone! Time check po muna tayo, 10:38 ng umaga sa buong Pilipinas. So, ibig sabihin, Sabado na naman, 10:30 na naman. So, meron na namang makulit at maiingay na mga tao, mga kabataan dito sa radyo dahil dito sa 1530 DZME ang nag-iisang Youth Power Radio. Ako po ang nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at ang ate na rin ng lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada. Sorry, medyo masaya ako ngayon eh. Bubbly ako kasi para po sa mga nanonood sa live streaming ng sa www.radio1.com.ph ay hindi po ako nag-iisa. Ayan, na-miss ko tong ganitong moment. Kasi kasama ko si... Ano, sino ba ako? Ikaw na, magpakilala ka, dalian mo. Good morning sa lahat po nung nakikinig ngayong umaga. Hi ang buhay, kasama nyo na naman ang cute and adorable yung DJ sa ilalim ng lupa. Of course, once again, nagbabalik po. Tuwing 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali, DJ Andrew. Hindi ka naman umabsent. Ay, hindi. Nagkaroon lang ng milagro. sabi nga ni Ate Gayba, si Ate Gayba, Ano? walang, meron palang himala, di ba? May himala, ayan. At syempre, meron din tayong isang napakagandang binibini. Hindi lang maganda, hindi lang siya maganda. Napakaganda. Sige, utuin mo pa. May kailangan ka na naman sa kanya, no? Yung Skyflakes. Ayan. Ayan. Sino tong kasama natin na napakaganda? Yes, magandang umaga po sa inyong lahat. May contest kasi kami kung sino yung mauuna. Paunahan dito. Paunahan. Yes, maganda. Ito na naman po, Ayla Comia at your service. Ayun. At syempre, para po sa mga nakatutok, please text us at 0998-975-1368. Ulitin ko mga katropa, mga katinig, it's 0998-975-1368. And of course, we have our landline at 861-6947. At katulad nga ng sinabi ko kanina, may live streaming po kami sa www.radio1.com.ph. para makita nyo po nagagandahan, nagsaseksihan, nagmamatsuhan at mga gorgeous lady. Ako na naman po ang torn among the roses. Buti alam mo. Ganun talaga. Isa ako malaking tinik. Correct. Ayan, at syempre simulan muna natin ang programa natin ng ng mga munting pabate. Unang-una sa lahat, ang poging-pogi at love na love nating Voice Master of the Philippines na si Sir Pochola De Leon Gonzalez. Good morning, sir. Yes. Nag-workshop siya ngayon sa VoiceWorks Batch 30. Siya nagtuturo Kung gusto niyo ngayon. po makita ang kanyang napakagandang office, visit 1745 Dion Street. Yung blue building po dyan. Literal pala yun. Nung una, sabi ko, light blue building. Naghahanap ako ng title na light blue building. Literal pala na light blue yung building. Parang yung suot ni Ma'am Ayla, Hindi Light naman light, pero blue. Blue. This is what you call the Ano? Royal blue. Tama yun. Yan. Royal blue. Pagka Ma'am Ayla, ay royal. Pagka Yes. bagra blue. Ako kasi favorite color ko blue. Any kind of color basta blue. Ayun naman pala. Taray Uy, naman. kamusta ang inyong linggo? Ang nagdaang linggo? Ay, syempre, pogi pa rin. Ay, ako, Wag, ang aga-aga nagsisinungaling kayo. Huwag ganon. Pag AM station, kailangan, Ito real talk, hindi po. Cute lang. Sige, real to ka. Dali.
Ayan, napakaganda po. Gusto ko batiin muna yun from UST, University of Santo Tomas. Kahapon po ay nakigulo kami dyan sa Education Auditorium. Yes. Ang 18th conference ng 18th Council of Economics Educators Conference or SECON. Ayan. Wow. Alam niyo mga katropa, mga katinig at Ma'am itong si Ada, nagsasalita rin sa ako. Ano magagawa ko? Tinawag ako. Wow! Iba ito ha. Iba ito. Alam mo, na-miss ko pala yung last episode natin. Nasaya-saya natin. So, it's gonna be one of like that again. Yes! Ano pa bang asahan nyo sa Youth Power Radio? Di mga baliw-baliwan. Kaya sabi ko, di ba, maingay na naman. Ikaw lang ang baliw, ha? Maingay na naman tayo. Dati baliw lang. Correct. At syempre, nitong nakaraang Wednesday din, Andrew, di ba, nag-workshop tayo ng voice acting para sa mga puppeteers ng Philippine Information Agency or PIA. Maraming salamat po sa lahat ng umattend at sa kay Mr. Fres Everdoni for organizing the workshop for us. Salamat po sa lahat ng nautuna. Yes. Sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo. At syempre gusto ko rin magpasalamat sa Go Negosyo kasi nung Monday na imbitahan kami ni Sir Pocholo sa isang ganyan kayo. Sa isang Thanksgiving party at book launch nila. Alam mo, meron silang pang 9 na libro na nila yon ng Go Negosyo where they have 50 entrepreneurs na merong inspiring story. Balita ko na doon si Kuya Germ. And guess what, ha? Before, yung sa Go Negosyo na yan, yung voice over nun, ako nag-voice over. Balita ko nga. Yeah. Parang gusto ko marinig na sample. Ano ba yun? Basta, it's about women power. Ayun naman pala. And of course, ito, mga katropa natin from Voice of the Youth Network, saan mang sulok ng mundo, meron na yun, no? Oo, sa Puerto Rico. Hindi, ano yan? Prophecy yan. Oo, muna sa Puerto Rico. And of course, Students Voice Artist of the Philippines, Student Young Artist of the Philippines, at ayun nga, VoiceWorks 30. Ikaw, Ada, kamusta week mo? Ayun na nga, sinabi ko na nga, nung yung Go Negosyo, yung sa PIA, yung sa UST. At mamaya, yung isa sa mga media partners natin, hindi pala, tayo ang media partner ng Adobo Magazine para sa kanilang Festival of Ideas event. So, kung wala kayong gagawin, from 8 a.m. to 8 p.m. po sa Samsung Hall ng SM Aura. Talaga Aura. That's the right pronunciation. It's Aura. It's not Aura. Correct. Kasi yung sinasabi, yeah, at saka pupunta ako sa SM Aura. Sorry, it's not. It's Aura. You pronounce it's Aura, right? At saka social ng food court doon, Ang pinaka fast food na doon, Sbarro. Talaga ba? Nakapunta na kami doon. Doon na kami nag-Magnum Cafe kami. Ay, ang tao nga. Nakakaloka. Ako nga, Magnum ice cream lang. Yun din yun. It's the same. Yung Magnum na ice cream, tapos lalagyan nila ng different coating, ng mga sprinkles, mga ganyan. Social nga Buti pa yung Magnum may coat. And of course, kamustahin naman natin itong napakaganda, nag-iisa at napaka-alluring. Alluring? Napaka-gorgeous. Gorgeous. Okay. It's not gorgeous. You say it as gorgeous. Gorgeous. Hindi nagkakamay ng spelling. It's gorgeous. Si Mon, talagang bentang-benta. Hello, kumusta naman? Ikaw, parang pag when you say have a beautiful day, it should be like, have a beautiful day. Ayun. Beautiful. Talaga parang ano lang yan parang awesome lang yan Dapat awesome. Awesome. It's not awesome. It's awesome. Dapat sa OH. It's awesome. Awesome. Sige, gusto mo yan. Anyway, it's awesome, how's your week? Napakaganda nga, DJ Ayla. Yeah, well, medyo hectic lang tong week na to. Lagi akong busy-busy kasi sobrang malapit na yung ating bazaar. Mamaya promote ulit natin yung bazaar na yan. At saka, yun lang. Yung dalawang bazaar, medyo busy lang doon kasi kailangan niya na talaga. Medyo malapit nang mabook. So, yun. Mamaya-maya, pag-usapan po natin yan. Napakahusay. At balita ko, ito lumabas sa TV. Literal. Basta ako. Tama ba? Why not? Sa GN. Tama ba yun? Kay Sir Lloyd Luna o iba yun? Nga pala. Kailan ba yun? Nakalimutan ko. Nung Thursday, manood kayo bukas. Bukas yung papanoorin. Sa GNN. Ano ba channel? Channel 123 daw for digital channel ng Destiny Cable, GNN. Paki-browse na lang, punta kayo sa menu nyo, punta kayo dun sa, nakalimutan kayo ang bad ko. Punta kayo sa clicker, dun sa remote yun, dun sa press nyo yung menus, makikita nyo yung mga channel, hanapin yung GNN. Last Thursday, nag-taping kasi kami. I think that's tape as live, so... Oo. Ang ganda ni mo. Tomorrow, makikita nyo ako. Yung guest namin, So, naging guest si Lloyd. Tomorrow, yun, para mapanood niyo po yung interview ko doon sa
Creative Business with Lord Luna. Ayun. Yan. Nakita Diba? yung picture ni Ma'am Ayla, napakaganda. Diba kailangan pag sa TV tayo, ganun bogang-boga. Why not? Medyo na late na. Pag nag-makeup pa po ako ngayon at talagang nag-dress pa, kamusta naman? Ending na ang dating ko nga. Hindi, Baka tsaka sunod na show na. Pag ginawa mo yun, mag-walk out na lang. Paano ba yan? Santa Cruz, O upstage naman. Mga Yeah, ganyan. Siyempre pag ganun ako, kasi nahiya ako the last time na unang guest ko din dito. Unang guest ba? Hindi, no? Hindi ako nag-guest dito. Nang pangalawa, susunod na yata. Nahiya kasi ako kay Andrew. Talaga nagpumolo short. Hello. Ano ba yung suot ko? Di ba? Sabi ko, Andrew, susunod. Kung aatid ka ng binyag, sabihin mo sa akin. Para naman prepared ako. Oo, di ba? Kasi talagang, hello, kung todo postura, nahiya ako eh. Siyempre, nakikita live via streaming. Sabi niya, grabe naman, hindi man lang hindi nakisabay. Hindi man nakisabay yung ano niya. May kanta ko sa'yo, Ma'am Ayla. Yes, what? Ipagpatawad mo. Wow! Nakakainis. Ikaw, sa'yo ba nanggagaling yung song na yan? Ayun lang. May pinaguhugutan. Hashtag hugot na naman tayo. Ada, ayun yung mga panahon na nasa ano ka, Max? Kasi mag-host tayo. Tama. Ito na nga, Philippine Standard Time, mga kaibigan. It's 10:48 ng umaga. Ayan. At sa mga katinig, kaibigan, katropa, kabisyo, kumukha, kaamoy, katabi, lahat na. Usapan natin, di ba? Usapan natin Tagalog na babanggitin ang... Oo nga pala. O sige, ulitin mo yung time check mo. mga kaibigan, 48 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Very good! Ayan. Ang galing-galing. Syempre po, kung gusto nyo makisali sa aming napakaingay na usapan text na po kayo sa DZME Text Jock at 0998-975-1368 or tumawag sa landline 861-6947. Or, mag-watch po din kayo sa aming live streaming, www.radyo1.com.ph. Ayan. O, ito na. Ito na nga. Ratsadahin na natin to kasi na-miss natin to. Wow, oo. Alam mo, kaya pala seems familiar. Sabi ko, naku, may bagong guest na naman tayo dito. Ang pogi-pogi niya. Ayan. He looks like family. Yeah, looks like family. Nakakainis. Yung pala family mo talaga siya. Itay! Ayan, hindi kasi medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nagkakaroon ng usapang kalikasan. Ayun. Diba? Dito sa Youth Power Radio. Kasi ito nga, kaya na-miss natin itong si Kuya Christian Castañeda para sa ating Enviro Youth segment. Yan. Nakailang coast kaya ang kinlinap nito. Kasi nung huling, diba, nung huling punta niya Sa dito, ang paalam niya may coastal cleanup siya. Eh, nakalibot siguro siya ng ng buong Pacific mundo, no? Ocean. Kaka-clean up, ngayon lang siya nakarating ulit. Kinausap si Nemo, gano'n. Ayan, at meron siyang interesting na topic para sa atin ngayon. So, i-welcome na natin Yes! si Kuya Christian Castañeda. Yes! Hi, Christian! Hi, Christian! Hi! Ayan. Saan ba? Ayan. Dito ka. Dito ka. Dito ako. Nagkakaroon lang po kami ng malupit na, ito po. Rearrangement. Rearrangement po. Hindi kasi inayos ni Mark yung upuan eh. Hindi technical difficulty, personal difficulty. Ayan. Dito ka, darling. Hello. Ayun. Wait lang. Wow. Magsiswitch lang boses ha. Uy, pare, musta? Maayos naman. Ayun o. Wow! Talagang nagbibinata. Oo, ako nagdadala. Kamusta ka, Christian? Well, it's nice to be back here sa Youth Power Radio. Ayun. Yeah. Again ko na nawala halos 1 month or 2 months na yun. 2 months na ba yun? Parang Tagal- ang baka tagal. 1 month lang pala. Ang tagal na nun, no? October. Busy ka pala kasi sa school mo, no? Yes, exactly. Kasi graduating na rin. Tapos, Ayun. Yes, ngayon ko lang napansin, Ito si Andrew, bagong gising ba to? Ay, bakit? Malayo naman sa live streaming niya. Mga kaibigan, wait lang ha. Tama naman, ang importante, nakarating siya dito. Nakapagpunta na siya, kasama siya. Nauna siya sa atin. Yes. Sa akin. Ayan, oo. Ayan, Christian. Ito po nga pala si Christian Castañeda. Ay, galing po ito sa school ni Sir Choi, sa school ni Ada. Ang scholar ng bayan. School, St. Paul ka din? Pababae. Joke lang. Gusto ko masaya tayo kasi isang magandang Sabado ngayon. It's a Sabado night, kahit super traffic, ayan. Truth. Ayan, galing sa University of the Philippines, taking up, anong course mo? BS Industrial Engineering. Ayun, Industrial Engineering. At ano nga ba pag-uusapan natin ngayon tungkol sa kalikasan sa Enviro Youth, katropa at katinig na Christian? Well, for today, ano lang talaga, mostly practices na pwedeng magawa ng mga kabataan for the environment. And
kung previously na-discuss ko yung paggamit ng tumbler and yung pag-avoid ng shark's fin, for today, medyo medyo attainable din to. Kayang-kayang gawa ng mga simpleng tao like you and me. Uy, talaga, hindi ako tao, elemento ako. Ano yan? Ano ba yung, mukhang interesting to Ano bang naka-imbak mo diyang natin? Yeah, so basically, ang challenge ko sa mga kabataan yan, and to anyone listening, is to reduce yung consumption ng paggamit ng mga straw. Straw. Interesting. Bakit? Oo, sige nga, explain mo nga yun. Dami pa namang straw sa mundo, sip-sip. Oo, why not? Parang ikaw. Ay, di joke Hindi lang. ako sip-sip Sinasabi ko lang ng katotohanan na maganda ka, Ma'am Ayla. Alam mo, bigyan nga na to ng bonus. bigyan. Choy, wag mo kakalimutan si Andrew. Paki-ready and check it. Narinig ba ako ng staff ko? Paki-ready and check it, ha? Oo, check lang, walang laman. Anyway, bakit biglang napunta dyan sa dyan sa pag-reduce ng paggamit ng straw? Well, ito yung mga straw na ginagamit sa mga soft drinks, yung pag bumibili kang inumin, yung kasamang straw na sinasama Okay, sa any fast food chains or exactly. restaurants. Makikita mo yun. Kasi nung sa coastal cleanup nung naganap nung last September, yung mga naglinis sa amin nun, in a matter of like 3 minutes lang, pag tumayo ko dun sa may shore, in a matter of 3 minutes, makakapulot ka na ng bunch of straws. Sobrang dami. Sa kamay pa lang, punong-puno na yung kamay mo. May picture kami na isang member namin, may hawak siya dito. Ang daming straw na nahawak ko. Nun. And ito na-research ko about, we use about 500 million straws in the world. A day. 500 million? More than 500 million straws. At yung plastic yun, di ba? Yes, exactly. Para mga tao ngayon. Ay, bakit ba? May hugot na naman ako. Ay, 500 million, kung gawa yan sa plastic, imagine, gaano katagal malulusaw yung straw. At imaginein mo kung isang straw worth piso. Ang yaman na natin. Nabenta mo yung straw. 500 million. Oo nga, no? So, ano ba yung mga nakita nyo sa show nga? Pwera sa straw. Meron ba mga dyan? May mga lumulutang pang tao dyan. Yung mga, actually, wala kasi nung cleanup na yun. Kasi yung, supposedly, bumagyo yung time na yun, September 20 or 20. September, yung bagyong Mario. So, na-move siya on the next week. And unfortunately, meron akong exam doon, so hindi na nakapunta. Pero yung mga members ko, sila nag-inform sa akin ng mga pictures na pinakita nila. And grabe yung site kasi na pinuntahan nila nun. Is punong-puno talaga ng basura. And isa sa mga number 1 talaga, yung mga straw. So, yung naging issue namin na yung pag-reduce yung paggamit nun. Wow. And imagine mo, kuwari nasa fast food chain ka. Upo ka lang doon 30 minutes. Basa-basa, tignan mo lang yung mga tao, bilangin mo lang kung ilan yung gumagamit ng straw nun. And for like 30 minutes, makakita ka na 100 people siguro na gumagamit ng straw. Pero do you have any alternative if hindi gagamit ng straw? Kasi like this yung may mga can, diba? Exactly. Kaya hindi naman siya totally iniinom direkta kasi nga, usually, di ba, meron na nga nagkakaso noon. Anak pa lang senador, madumi. Tapos, nainom niya, pati yung, I think that's the pee of the rat, yun. Yes. So, yun ang ikinamatay niya. Kaya iba talaga, to be safe, gagamit ng straw. O, other than straw, ano pa bang dapat? Ano ba alternative? Iinom sila ng, ganon, yung itinataktak na lang yung tubig doon sa bibig. Well, ito naman kasi parang challenge, parang... ako, menado rin ako. Minsan, hindi ko na susundan yung paggamit ng straw. Pero if given that opportunity, the chance to refuse to use a straw, do it. Okay? Or sa mga katropa at katinig nating nakikinig, pwede silang gumamit ng reusable straw. Yung nahuhugasan, yung O kaya bring your own straw. Yes. Alam mo, there's this, I just don't know, nakalimutan ko yung establishment na yun. Ano sila, no straw day. Every Thursday. Kasi kinuwento lang sa akin yun ng friend ko. Sabi niya, parang I think, parang shake something yung binili niya. Tapos hinihingi niya yung straw. Sabi niya, yung straw po, sabi niya, strawless day po kami ngayon. At least diba may nakakaisip na noon, no? Astig. So sabi ko, paano mong kakainin yung mga sagot-sagot sa ilalim? Ay, taktak mo. Itataktak. Sabi niya, alam mo, hindi ko alam. Sabi ko, ayun, kaya nga gumamit nila ng kutsara. Tama. Yes. At saka I would like to commend Ate Audrey and exactly. her organization. Lunti. Yes. Yan, Lunti is green luntian naman. Dahil po sila ay nag-offer at gumagawa po sila ng reusable straws. Everything that is environment friendly. Dapat pala magkaisa kayo ng lahi, ganyan. Exactly, kasi orgmate ko si Audrey sa UP. Naman pala. So, doon ko rin napulot yung idea from Audrey na, kasi she was talking about yung mga advocacies din niya. So, yung group na Finorme, yung Lunti, na nagbenta rin sila ng mga reusable. Alam mo, I'm so happy kasi kahit yung mga simple things like that, alam mo, nare-record this o naiisipan ng paraan para at least,
mas maging malinis, mas maging organized na tayo. I mean, kasi nandun pa rin lagi yung hope na sinasabi, kahit lagi na sinasabi na, ano ba, kailan pa ba, hanggang kailan. Pero alam nyo, kahit ilang beses nyo sabihin yan, yung pagsisimula ng bagong buhay, it's from within, nasa sa'yo, di ba? Yes, And exactly. grabe, believe ako, di ba, sa mga katulad ng mga advocacies ninyo, sa susunod, di ba, yung mga Kaya nga mabubuting tao rin sila. Kaya naging Yes, bote sila. yes, Ayun. yes. At ito meron nga akong napansing hindi ko naman to kinukundina, pero may nabasa akong placard. Tapat mo, linis mo. Paano kung pala lahat ng dumadaan doon nagtapon sila nagtapon? Di ba parang mas maganda kung maging ang target ay individual. Responsibility ng bawat individual, hindi yung tapat mo linis. So, You know what? When I was in Guam, every time kasi Guam! Guam. Okay. Before kasi ano ko yan, nag-ano sila, nilalakad nila yung mga pets nila, yung mga dog. Pansin ko, yung mga Amerikano, may hawak silang plastic. Sa nila, may hawak silang plastic, tapos habang pinapasya nila. Yung pala kasi, pag excuse me ha. Pag nag-poop, excuse me lang po, kung meron man nag-ano ngayon. Oo, kung mag-ano or kung may nag-poop, pinupulot nila. Tama. Kahit saang area. Dapat ganun din tayo Ay, ako, Pilipinas, kung Oo. mahal. Sabihin na diri ang baba. Saan kanino ba Pero galing meron yan? mga yung mga areas sa Metro Manila na sabihin na nating high-end na may mga ganong Pangalanan mo na. Eastwood. Oh, diba? Bonifacio Eastwood, Global oh. City sa High Street to be more specific. May ganon talaga yung parang practice nila, like merong dalang mga lalagyan plastic yung mga dog owners. Tapos parang itatabi na lang nila yung mga dogs nila pagdating ng panahon. Tapos yun, ipupulot naman nila yan, ganyan. Anyway, ano pa bang nilalaban natin except sa pag-reduce ng paggamit ng straw? Well, for now, yan. Ang siguro parang challenge ko rin sa mga Ayan, taga-pakinig gusto ko natin challenge. is yung Sa akin din yan, challenge. yung mga basura natin, we should think why. Parang saan mapupunta to? Bago may itapon sa kalsada or kung saan man, parisipin mo, saan mapupunta to? Kasi ako, yung mga projects na ginagawa, nakikita ko kung nasaan siya napupunta. At kami mismo pumupulot nun. And Talaga? yung nakikita namin. Okay. Akala ko talaga, kilala ko kung sino pumulot ng straw ko. Nahulog eh. Pero hindi ko makita. Alam ko na kung sino nasa naman. Tatawagan kita, Andrew, ano bang number ni yung guest natin the last time? Bakit ako lagi pag nagpupulot? Andrew, nawawala yung straw ko. Pero yung straw ko hindi makatarungan, nawawala. Nakakatawa to, throwback kwento ko ito. Nung bata ako, may hallway. Kasi dati, yung tinitirahan namin high-rise building bago kami umalis doon. So ngayon low-rise na. Sa lower antipolo na kasi. Okay, why not? Ayun, may isang hall doon. Sabi ng nanay ko, Andrew, anak, maglinis ka. Aba, yung buong hallway, nilinis ko. Tapos pinagalitan ako ng nanay ko. Sabi niya, sipag mo anak. Sabi ko, bahay lang natin, pati labas, nilinis mo. Anyway, ayun, challenge yes, sa mga... yun yung challenge ko for today. Kasi sa susunod Sana na kung talagang, Yes. honestly, hindi natin sa ngayon pa may iwasan. Dahil marami pang, True talagang hindi mo may iwasan. Hanggang sa hindi pa tayo makakakita ng panibagong alternative kung ayaw nyo. Kasi paano ba naman, mag-i-straw ka, may juice ka, naka-straw. Di ba? I mean, kutsara ko, kutsarain mo. Sorry, ano ba yun? Kung kutsarain mo yung juice, di ba? Kamusta naman yun? Pero, I mean, kahit sa iba't ibang establishment or iba't ibang mga kung ano man, katulad nga yung sinasabi ko, I just forgot kung anong establishment siya. But kudos sa kanila. Kasi talagang, believe ako, meron sana strawless day sa kanila. Every Friday, walang straw. Kahit ba, kung gaano ba mabulunan sila doon sa sago-sago sa loob. Bawal mag-straw. Gamitan ng kutsara. Kung ano ang scoop, gano'n. Kung nasa in ka naman, and then nag-worry sila. O gamitan ng, yung cup. Yes, Paper cup naman yung hindi. Parang mas malaki naman yung naging problema. Yung paper cup, mas okay, hindi kaysa sa plastic cup. Oo, iwasan nyo na, alam nyo, mga katinig, mga katropa, iwasan nyo pong maging plastic tuloy. Pwede na rin yun. Alam mo, bagay yun. Hindi. Iwasan na maging plastic. At iwasan gumamit ng plastic. Yun ang opportunity talaga. Yes, ako sa bazaar ko, ina-advise ko na as much as possible. Kasi 'di ba, reusable na lang yung gamitin nila. Wag ng plastic, yung brown paper bag, yung gano'n. Nauso Yun yan na rin yung share ko sa kanila. Sa environment. Kayo mga Kung hindi naman nila maiwasan, sabi ko, might as well, reuse kung gamit na yung plastic. Pwedeng yun na lang. Yes. Wag naman yung pinag-plastikan ng mga meat, di ba? Damit yung ipapasok nila doon. Hindi.
Pero yun lang. Amoy baka sila. Amoy baboy. Bago yung damit na binili, may mga sapatos, tapos nakalagay sa plastic na may dugo-dugo pa dahil may gulay. Isda yung pinaglagyan. Yeah, something fishy. Anong perfume mo? Ang bango Yan, ano bang pinaka gusto mong i-challenge sa lahat, parang paalala sa lahat na nakikinig ngayong umaga, Christian, as a environment advocate? Yun lang talaga. Always think twice and think about the environment talaga. Yun lang naman Nag-iisa lang. Kasi lahat tayo affected naman talaga. Tama. Yes, oo. Panoorin niyo po yung, hindi ko naman pinopromote, pero panoorin niyo po yung napaka-intellectual ng palabas na Interstellar. Maintindihan niyo po kung bakit kailangan natin isalba ang ating mundo. Hindi ko pa yun napapanood. Panoorin. Showing pa ba? Yes naman. Manood ako mag-isa. Huwag niyo na panoorin. Ay, joke lang. Alam niyo kasi ako hindi ko alam kung masyado lang matalino yung palabas. Ikukwento mo. Or ako lang talaga yung may mali. Hindi magigets namin yan. Ganun ba yun? O sige, mga kaibigan, Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Very good! I'm so great. Yeah, At I kung love gusto it. niyo pong sumali sa aming kwentuhan, halakhakan at chismisan at ano pa ba, impormasyon na makabuluhan, please text us at 0998-975-1368. At meron din po kaming landline at 861 sige. 6947. Oras po. Yes, pwede kayo ulit. Hanggang ngayon, yung mga hindi pa nakakarinig, manood po kayo live streaming www.radyouna.com.ph. Tama yan, para makita niyo po mga nagagandahan, nagsisiksihan, nagmamatsyuhan, nagpopogian, pero hindi po ako yung pogi. Huwag po kayo nag-alala. At mamaya, no, marami pa tayong mga kasama, no? Uy, ito, excited ako dito. Mamaya i-share ko kasi, sige na nga, papahagingan ko na. Pwede acronym. Anong ako? Ay, ano ba yung papasagingan mo? Sige nga, ano Hindi, ba? wala lang. Pero gusto ko lang i-share kasi mamaya isa sa mga guests natin ay mapag-uusapan natin yung ina-advocate namin ni Sir Pocholo na voice care para sa Voice Care Philippines. Ayan. Kasi nag-workshop, nung Monday pala, bukod dun sa aming Go Negosyo event, nag-workshop kami para sa mga teachers. Nag-hold kami ng voice care workshop para tinuruan namin sila kung paano ba yung tamang... Greet mo, anong pangalan ng mga yon? Tinuruan mo? Mamaya nga eh. Ay, mamaya pa. Mamaya, i-greet ko sila. Ayan. Pero yun, excite ako kasi mamaya pagbalik natin after ng break, makakausap natin ang isa sa specialist sa pag-aalaga ng boses. Totoo yan. And mamaya makakasama rin natin from AMA. Yes. Diba? AMA? Yes. AMA, School AMA. of Today? Ayun. Yeah. Siya na nga. Alam na alam. Pero bago ang lahat, gusto ko lang batiin ang mga nakikinig at binabash na naman ako. Bakit naka-white kami, lumulutang na damit? Ano ba yan? Huwag ka kayong ganyan, ha? Binabati ko si Angelica Macanan, Jazz, Marichi Nicolas, and of course, I would like to greet the UST peeps. Yung mga nakita natin kahapon. Yung mga nakilala natin kahapon. Nakikinig sila. Yes, I would like to greet Ada, Bernice, Pangalan ba? Yes, Ada. pero siya Ada, social. Sa'yo, Ada eh. Sorry na. Pangmaso daw. Sorry. Si Ada, si Clarice, and Tiara. Hello po sa inyo, and of course sa University of Santo Tomas. Hello. Yan. Oy, may babatiin na rin ako kasi kanina, siya rin ka-text ko ngayon. Yung client ko po mamaya. Opo. Yung client ko mamaya, si Miss Alma at saka si Miss Clarmaine. Hello, hi sa inyo. Magkita po tayo later dyan sa mall niya. And of course, pahabol Rhea Ayungon. And of course, Sir Pocholo, see you later. Ayun. At syempre, ako dahil babati rin ako sa aking biggest fans, walang iba kundi ang aking pamilya, ang nanay at tatay ko, nakikinig, si Lope at Imelda Quaresma, ang mga kapatid ko, si Ate Abigail Flores, si Nino, at ang cute na pamangking ko, si Baby Inigo. At yung asawa rin yata ni ate nanonood, nakikinig. Hi, Jay. Ayan, hello po mga kaibigan. 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga sa aming pagbabalik. Tuloy-tuloy ang kwentuhan, halakhakan at kwentuhan dito lang sa DZME 1530, ang bagong Radyo 1, ang Youth Power Radio. Ang larong minahal ni Lolo't ni Lola, nanay at tatay. 80 ano next natin? gaya sa mga Pilipino. And for the new generation, introducing the Mini Sweepstakes Game. Ang 5 piso mo, may chance ang manalo ng 80,000 pesos sa monthly Mini Sweepstakes draws ng PCSO. Dito sa Mini Sweepstakes Game, 5 piso mo may panalo. Tickets are now available ng PCSO main office. Ayun siya ang PCSO sabi. branches. Ito. Sige. Outlets nationwide. Be one of the millionaires this Christmas in Casino Filipinos Bingo Shower of Millions.
with 13 million pesos in total cash prizes. Hosted by Bingo Master John Cuenco. Buy your tickets now. Playtime is on December 7, 2 p.m. at host venue Casino Filipino Tagaytay and simultaneously at participating Casino Filipino branches, satellites, and off-site venues. For details, visit www.casinofilipino.ph. Call 526-0337, local 2402 to 2404, or check out Casino Filipino on Twitter and Facebook. Ma'am, Dad, si Rudy po, boyfriend ko. Oh, kain na, iho. Sige po, salamat na lang po. Tumatanggi ka sa grasya. Naku, masama yan. Lalabo ang mata mo. Ah, ganun po ba? Paabot naman po nung lechon? Huwag makisalo sa sabi-sabi. Dito ka makinig sa sasabihin ko. Basta mata, sa EO Executive Optical pumunta. For state-of-the-art facilities and expert eye care, go to EO Executive Optical. Love your eyes. Capital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo Uno. Hi! Ako nga pala si Andrew San Fernando. At ako naman si Ada Quaresma. Kami ang kabataan ng bagong henerasyon. We inform, inspire, involve and empower the Filipino youth. Kabataan, ikaw na lang ang hinihintay namin tungo sa pagbabago. Kaya tara na, be part of Voice of the Youth Network. Kayo ay nakikinig sa Youth Power Radio. Dito lang sa DZME 1530. Youth Power Radio. Bida ka dito. Ito ang show mo, Youth Power Radio. You're tuned in to Youth Power Radio. This is your show. Be empowered, Youth Power Radio. May power ka dito, Youth Power Radio. Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Sabi ko ilang araw na lang? Yes. It's how many days before Christmas? Ha? Oh, ayun na nga. Eto na nga mga kaibigan, 33 days before Christmas. Yes, Bilis ng panahon. Kunti na lang. Tama, meron akong tanong sa inyo mga kaibigan. Ang mahiwagang tanong, magpapasko na ang tanong. Naka-move on ka na ba? Wow! Ay, may tinamaan! Ilag-ilag po kayo ha. At ito, paalala ko sa inyo, no, sa mga kaibigan natin, kapag binato ka ng bato, batuhin mo sila ng flowers with love. Pero wag mo kakalimutan. Flowers? Hindi, wag mo kakalimutan yung flower vase. Tama, para intense, diba? Totoo. And ito na nga mga kaibigan, oras po natin sa buong kapuluan, 9 na minuto makalipas ang 11:00. Hatid sa inyo yan ang DZME 1530, ang bagong Radyo Uno. And mga kaibigan, wow, ito na. Kung gusto niyo pong makipagkwentuhan na lakhakan at chikahan sa amin ngayong umaga, please text us at 0998-975-1368. Ulitin ko lang mga kaibigan, it's 0998-975-1368. And of course, DJ Ayla, meron po tayong landline. Yes, our landline is 8616947. And para makita nyo kami, mga nagagapuhan, nagagandahan, nagsaseksihan at nagpopogian, pero ialis nyo po yung pogi. Wala po yun. You can visit us at live streaming at www.radiouno.com.ph. Mahusay. At syempre, i-like nyo na rin kami sa Facebook, di ba? Facebook.com/YouthPowerRadio at i-follow kami sa Twitter para awan nyo na. Twitter.com/YouthPowerRadio. Ang dami kasi nating followers, 2 billion sa imagination natin. Yes. Why not? Hello. And of course, we have our
Weebly, www.youthpowerradio.weebly.com. At ina-upload na namin dun yung mga episodes natin. Ayan. Para makita si Ma'am Ayla, si DJ Ayla kasi nagtatampo sa akin yan. Oo, kasi tuwing di ba, laging hindi mo ina-upload, nakakalimutan mo. Hanggang sa, sa isang taon na, nakalimutan ko na, pang throwback na. Ma'am, wala pang isang taon na yun. Anniversary pa lang sana. Nag-August lang kami. Anyway, eto na nga. Wait lang, siswitch lang ako ng boses kasi yung pag-uusapan natin dito may kinalaman sa boses eh. So dapat medyo pleasing yung boses ko. Yes, yes. Ito na mga kaibigan, magsiswitch po ako. Yan na. Okay na yung boses ko. Pwede na. Ano ba? Hindi talaga bagay. Hindi talaga bagay kasi boses gwapo, ba't ganon? Sige na nga. Mga kamahalan. Ito na nga, mga kamahalan. Kasama pa rin dito sa DZME Youth Power Radio si DJ Ayla. Of course, ang yung cute and adorable na DJ sa ilalim ng lupa, DJ Andrew. And ang nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at ang ate na rin ng lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada. Ito na. Ito na. May kukwento muna ako. i-intro ko lang. Kasi nga, di ba, sabi ko, nung Monday, November 17, nag-hold kami ng workshop para sa mga teachers kasi noong October 5 we celebrated World Teachers Day at in line with that occasion nag-invite kami ng mga teachers to attend our free voice care workshop, Voice Care for Teachers. Ako po kasi ang executive director ng Voice Care Philippines at simple lang naman ang advocacy namin. Voice care nga diba? So, tinuturuan po namin yung mga teachers kung paano alagaan ang kanilang boses. Ayun. So, sa aking pagsasaliksik sa internet saliksik. Saliksik. Ano English nun? Research? Kasi alam mo, na-imagine ko yun, dun sa mga public school, lalo na. Yes. Minsan parang, 100 student yata sa isang klase, or 95, tapos ang pagitan nila, flywood lang, di naririnig din yung isang daanding estudyante sa kabila, o kamusta naman yung boses. Kaya minsan, I had this friend na, teacher siya, sabi ko, ba't kaya yung boses mo? Talagang paus na paus, talagang narigal niya. Kasi isa yun sa mga challenge ng ating mga minamahal na guro, yung environment kung saan sila nagtuturo. Una sa lahat, may iba din na nagtuturo as outdoors, di ba? Yes, let's say, for example, ang subject mo, PE, di ba yung mga gano'n, or tsaka hindi naman lahat ng classroom aircon, at may marami pang schools na gumagamit ng chalk. Tama, diba? i-consider natin, di ba, mga katropa, mga katinig, kasi sa Metro Manila, sabihin natin, okay pa yung kalagayan ng mga guro isipin mo, halimbawa sa mga tawi-tawi, ganyan, sa mga ibang lugar, mahirapan sila kasi, alam mo yon, hindi naman ganun kaayos yung environment na pinagagalawan nila. Tama yon, ayun. At syempre, hindi lang, kumbaga, dahil nga dun sa environment na kinagagalawan nila, parang napupuwersa sila na... sumigaw na, no? Oo, na sumigaw. Pero may pinagkaiba yung shouting at projection ng boses. Tama ba? Anyway, kaya nga ngayon makakasama natin ang isang ENT specialist na nag-specialize sa, tama ba yung pronunciation ko? Laryngology. Tama po ba yun? Ayan. Laryngology. Yan, mga kaibigan. Larynx, yeah. Ito, si doktora, nakilala ko siya kasi yun nga sa pagre-research ko sa internet, meron akong isang website na nakita, pangalan niya World Voice Day. Actually, mamaya medyo pag-uusapan natin yan. At si doktora nag-speak, no? Meron nung World Voice Day netong 2014, nag-hold siya ng talk about, voice problems or voice diseases. Yes. Ayan. So, siya po ay isang ENT specialist sa St. Luke's Hospital. Ay, sosyal! Ako sa bahay lang ako. At meron din siyang special interest on care for the professional voice. Parang yun sa mga teachers nga, katulad ng pinag-uusapan natin. Pakilala ko na si Dr. Rebecca Feliciano. Hi, Doktora! Hi, Doktora! Good morning po! Good morning! Mas maganda pa po kayo sa umaga. Ayan. Talaga. Thank you. Ito po ay pinakamahirap naming tanong sa lahat po na nag-guest dito. Nangangailangan po ito ng technical na abilidad. Tayo lang ang nagtatanong. Walang hindi na makukuha sa ibang radio station. Doktora, kamusta po kayo? Maraming salamat sa pagtanong. Okay naman po ako. I'm fine. Thank you. Excited to be here. It's the first time I'll be interviewed by a group of young individuals. Yeah, ako po yung pinaka-young. Yang, ganyang. Ayan, Doktora, unang question
question ko po sa inyo, ano po yung, bakit po ninyo, parang paano kayo napunta dun sa specialty na professional, ano tawag doon? Yung interest on care for professional voice. Okay, kasi ang ENT, di ba, ear, nose, throat. So, sakop sa throat yung larynx. So, alam natin ang larynx is the voice box. Yes. Diyan galing ang boses. So, lahat kami, when we were residents at PGH, we were asked, ano bang special interest mo? May mga kamag-anak akong kumakanta. I like to sing myself. So, I said, why not take care of the voice? Yes. So, I went into that. After ENT, I went into fellowship in New York. Wow. At nakasama naman ako dun sa Grabshide Voice Center in Mount Sinai, New York City. And we had patients na mga Broadway stars in so it really made me interested. So, yun, I stayed there for a year and a half. Pagbalik ko dito, yun yung parang naging interest ko. Sige, turuan natin or let's teach patients na may problema sa boses. Akala natin konti lang, di ba? Tama, oo. Pero ngayon, dumadami na. Not only your teachers, which are actually, parang pinakakawawa kasi sila yung mahirap makapunta sa doktor, di ba? Tama po yan. Ang mga pasyente din natin ngayon ay yung mga CSRs, call center agents, or CSRs, yes. And ang dami na rin nila ngayon. Bukod sa doon, syempre yung mga professional voice users, singers, DJs. Yes, totoo yan. May problema. Actually, yung tinatawag nating professional voice users, ito yung mga, obviously, yung mga tao na puhunan talaga ang boses. Diba? Exactly. Kahit yung mga feeling natin, pati pala tong mga lawyers, mga preachers, diba? Mga salespeople, diba? Ayan, boses din ang ginagamit nila. Yung nga, mga broadcaster, mga nag-host, yun. So, importante talaga na alagaan natin yung boses. Doktora, ano yung sa mga nagko-consult po sa inyo, ano yung pinakamadalas na nagiging parang common theme, kumbaga, ng mga nagpapakonsulta? Yung problema dahil nga voice specialist ako, so majority of them may voice problem. Paos, yung pinaka-basic, no? Pero yung iba, hindi pa paos, pero yung, like singers, hindi nila ma-reach yung high notes nila. Yes. Ayan. Yung hindi nila, dati kaya nila yung falsetto. Yes. Ngayon, hindi na. Or as simple as like yung mga CSRs, okay pa naman ang boses, pero inuubo. Ang hirap kaya magsalita na inuubo. Tama yun. Pero paano po yung di ba po kasi di ba meron paos. Ito naman, totally, every time may open niya yung mouth niya, as in wala nang talagang boses na lumalabas. So, mas malala yun sa paos. So, ano po, merong ibang tawag doon? Yes. Actually, sa terms namin, ang paos is dysphonia. You know, this meaning there's abnormality. Yes. Ang aphonia is wala. So, aphonia. So that would mean mas malala talaga voice siya. loss talaga siya. Oh, there's something wrong going on in the larynx or voice box na hindi lumalabas ang boses. That's even worse than being paos lang. Bakit nga po? Ano po yung nangyayari sa larynx kung bakit hindi na lumalabas yung boses? Okay. Sige, sana pala may picture tayo dito. Oo nga, no? Kasi ang larynx, basta ang premise niyan, guys, no? Dalawa yan. The two vocal cords. The vocal cords come together and vibrate. Imagine nyo yung gitara, di ba? Pag ginalaw nyo yung string ng gitara, nagva-vibrate, therefore may sound. Yes. Opo. Ang vocal cords, magproproduce ng sound pag yung dalawa, naglapat at nag-vibrate. Okay? Nag-vibrate. Pag merong problema sa kahit na isang vocal cord, let's say namamaga, may bukol, hindi siya magva-vibrate. Diba? Yes. Para yung guitar string, pag sobrang tigas or hawakan ninyo sa dulo, kahit i-strike nyo siya or i-pluck nyo siya, it won't vibrate. So, similar to the vocal cords. So, meaning, baka may bukol, baka namamaga, baka may sipon na dahil sa sipon, pumunta sa lalamunan, so hindi naka-vibrate. So, those are the simpler reasons why you can be hoarse. Oo nga. Actually, napag-aralan ko rin yan kasi nga nung tinuturo natin yung voice care workshop, diba? Kumbaga, let's say yung nodules, that's actually one of the most common na, yung parang tinatawag nga ni Doktora na parang bukol dun sa vocal folds. Dahil hindi siya naglalapat, kumbaga parang kaya ang dating nung boses mo is mahangin kasi yung air yung mas maraming hangin na pumapasok compared dun sa sana nagva-vibrate siya perfectly, parang ganon. Very good. Yay! Nire-research na talaga yun. Alam mo, meron pa akong kasi yung friend ko, CSR siya. So, naoperahan na siya sa larynx. Oo, naoperahan. Parang
something, nakalimutan ko po kung anong tawag doon, pero yun, opera na siya. Ano naman yata, kasama na doon yung boses niya kasi hanggang madaling araw sila. And at the same time, kasi siguro kakapraf ng kakapraf. Oo, so yun. Mali po ba? Ano po ba? Talaga ba masama uminom ng malamig na tubig pagkatulad ng ganyan yung trabaho or yung mga maanghang. Singer ka. O yun, singer good. kasi, bawal talaga yung pagkain na maanghang. O, tsaka, yan, yung mga ganun po, talaga bang bawal yun? Kasi ako po, honestly, ever since hindi po ako umiinom ng tubig, pag yung nasa mall or nasa restaurant, dine-in restaurant, ang hinihingi ko po, warm water. Okay. Taray. Sige. Warm Actually, water. ganito, common question yan. Walang study na nagsasabi na bawal ang malamig. Okay? Wala. Pero, isipin nyo, sa ilalim ng inyong vocal cords muscle, di ba ang gusto natin warm ang muscle natin pag ginagamit natin? If we take in something cold, the muscles will contract and they will not function as well. So as a general rule, if you want to use your voice, do not drink anything cold immediately before and after. Like kayo, siguro during this warm water or tap water, room temperature, don't take anything too cold. But kunwari, nasa labas kayo, gabi, you don't really need to use your voice that much. So, a drink would be better cold. That's not a problem. Tsaka napansin ko po bakit kailangan lalo especially mga singers, kino-cover nila ng scarf yung kanilang yung throat. Para hindi malamigan, yun ang sinasabi. Actually, dati, pinagtatawanan ko din yon until I tried it myself, no? Especially ito, magpapasko, yung mga nagka-caroling, I experienced it myself, no? Caroling ka, ang lamig, hamog, malalamigan, cold air goes inside. It really affects your vocal folds. It dries it up. And as I said about warming up, no? So, totoo talaga na pag binalot yung lalamunan ninyo, scarf or whatever, it really warms the area. Nariritain yung Exactly. So, hindi sila maarte. Ayun. may reason. Kasi di ba tama, yun yung mga anong tawag dito, parang common misconception. Saka parang kunwari, sabihin mo na, sa akin water with no ice. Ay, singer? Alam mo yung parang ganun yung dating na. Pero ako talaga, honestly, ever since, hindi talaga ako umiinom ng malamig na tubig. Which is it's actually a good practice. Actually, totoo, napapatunayan ko na. Kasi po, nung isang araw po, ako ay lumaklak po ng chili garlic. Kaya ngayon po, very good. Kaya ngayon po ako ay nagsasuffer ngayon sa aking ubo. Chili Chili garlic po, ma'am. Okay. Bakit? Nakakaubo po ba yung maanghang? Oo naman. It's a direct irritant. Okay, maanghang, maasim. Direct irritant to the throat. Now, isipin nyo rin, when you take it in, you ingest it, acid will be produced in your stomach. Diba? Nakaka-acid yun. Paano kung umakyat yung acidity? That can irritate your throat. Tama. Yun yung cause ng pag-ubo. Mahilig pa naman ako sa palok. Tapos kakabili ko lang sa Tagaytay. Ang dami. Ibigay mo na lang sa amin. Maliit na bagay. At ito, ang damot ko, sinabi ko, di ko makadinala ngayon. oo nga, pinaasa lang tayo. Sorry, late ako, di ba? Anyway, ito yung natutuwa ako dito. Parang, in every seminar, mga katinig, mga katropa, laging pinag-uusapan how to present your presentation. Pero, ito yung natutuwa ako sa sinabi ni Ada. Ilang seminars na ba yun na atinan nyo na tinuturo paano alagaan yung boses nyo? Kasi, yun nga, isi-share ko lang, no, yung sa Voice Care Philippines kasi, parang, siya, nung nagsimula kaming kumausap ng mga teachers pa lang to, na sobrang bago sa paningin, or sa pandinig nila, diba? Na parang, okay, so tinuturuan kami ng mga strategic planning, tinuturuan kami ng time management, stress management, mga ganyan. Sabi ko, pero yung pinaka-importanting tool mo, diba? Aminin natin sa mga teachers, mawala na ang lesson plan, maubusan ka na ng chalk, diba? Parang, pero kung wala kang boses, kahit anong gawin mo, balibalik ta rin mo mundo, hindi ka makakapagturo. At yung isa pang problema is that ang default setting natin lahat is that paggising natin sa umaga, pagbukan ng bibig natin, ine-expect natin na may lalabas tayong boses. Taken for granted. Correct, exactly. So parang, di ba, sino na dito nagdasal ng Lord, bukas pagising ko sana may boses pa ako? Wala. Kasi ine-expect mo na may boses ka every single time that you need to talk. Ngayon, na-realize ko na. Yan, kasi alam mo, ito pa meron pa po kasi ito explain ko lang. Kasi before, nung nagda-dubbing kami ng nagkataon that time kasi ako yung lead role na dinadub yung artista. Pero kasi lugi ako. The whole time, syempre, full length yung movie, ako yung magdadub. So, habang idadub nila yung sa susunod na ano ba yung tawag sa kontrabida at saka yung mga minor na crowd,
So, standby muna ako. Kaya lang, madaling araw na yun. Nag-start kami ng 10 a.m. Ay, ganyan naman lagi eh. Yes, exactly. Naranasan na namin yan. Diba? Kaya lang, ang problema, siyempre gusto ko matulog, di ba, pagod na pagod ako. Hindi ako pwede matulog. Kasi pag natulog ako, magising ko, maiba yung boses. Bakit? May explanation ba yun? Oo nga. Yun yung gusto ko malaman. Bakit? Sabi niya, pwede po bang, hindi po, kahit konti. Tapos pag biglang konting natutulog ako, sabihin, oy, gising na, tulog na tayo. Magising mo, boses lalaki. Pare. Because it's that concept nga na you have to warm up your voice, di ba? Kaya nga kayo, like you even before you don't sing, you speak a lot, even before you start the radio show, it's preferable that you have warm up. Warm up. Ay, warm up. Mga teachers. Kumbaga dun sa singer, ano ba yan? Vocalization. Exactly. Yes. Yung mga teachers nga, yung sinabi mo nga na yung teachers, hindi nila aware yun. Sa totoo lang, when I was a young consultant, medyo matagal na yun, I wanted sana na, part of the curriculum in education is how to take care of your voice. Kasi basic yun eh. Yes. Diba? Paano ka magiging teacher ng 10 taon kung 3 years ka pa lang, paus ka na. So basically, they have to know firsthand paano nila mapapangalagaan yung instrument nila. So anyway, segue lang yun. So what I'm trying to say is, teachers can start their day by vocalizing. Diba? Sana meron silang 5 minutes, all teachers will be there to vocalize para warmed up na yung voice nila for the rest of the 8 hours. Yes. Magandang initiative yun, Di mga teachers bago mag-flag ceremony. Diba? Exercise. Tama. Huwag lang puro katawan. Pati naman yung turot niya. Paano naman like yung yung mga CSR, yung mga lahat DJ, lahat Oo. Kahit, alam mo, feeling ko isa ako dyan sa na yan eh. Kasi every time naman na magdadub kami, lagi po kaming puyat niyan. Pagkagising namin sa umaga, magdadub ulit kami ng panibagong dubbing. So talagang dire-diretso, wala kaming boses. Awa na Diyos, hindi naman ako napapaos. Hindi naman. Pero yun yan, before nag-smoke ako. Pero siguro mga 2 weeks lang akong nanigarilyo kasi nalalaman ko yung difference. Mas lalong nagiging garalgal yung boses ko. Yun lang ang puhunan ko, doon lang ako kumikis na before. Kung masira pa kamusta naman ang lola mo? Kamusta naman ng lola mo? So, Doktora, bukod po sa pag-warm up, especially for professional voice users, lalo na yung ang profession nila requires them to speak ng mahabang panahon, katulad ng mga teachers, for example. Ano po yung magandang pwede nilang gawin on a daily basis para ma-preserve yung boses? Or kaya, paano nila gagamitin efficiently yung voice nila habang nag-speak ng mahaba? So, dalawa yan. So, you're talking about technique, no? It's really mahirap explain yung technique, but I don't know if you know about yung proper breathing, no? Maybe the reason why you are not getting hoarse is because you breathe properly. Remember guys, ang powerhouse ng ating boses is our breath support. Yes. Kung kulang kayo ng hangin sa pagsalita, gagalaw lang ng sarili niya yung vocal cords. Iba pa po ba yung diaphragm na tinatawag? That's it, diaphragm. You have to know how to do diaphragmatic breathing. Yung talagang increase capacity para yung paglabas ng hangin, your vocal cords will be vibrating regularly and normally. Imagine nyo, pagsasalita kayo, hinahabol nyo yung salitaan yung ganito, hindi kayo humihinga. Saan ang effort? Nasa lalamunan. Okay, so yun, basic yun. You have to know about breathing technique. You have to know when to rest when you're speaking. You have to have like silent pauses. Kasi ang teacher naman, di ba, hindi naman laging dapat nagsasalita. They have to have different modes of teaching to preserve their voice. So, it's nasa creativity na rin nila how to go about that. Now, on a daily basis, very basic is hydration. Yes. We always tell the teachers or anybody, galing, very good, na huwag niyong ikakahiya or pwedeng uminom ng tubig anytime. Pag nararamdaman na excuse me, drink water. Right. Ganyan na ganyan ako sa PIA, di ba? Ilang beses ako Guys, excuse me, I'm going to drink water. Ganyan. This is formal. Share ko lang, Doktora. Naiyak ko, Dok, kasi uminom ako, hindi ako nag-excuse na sa Philippine Information Agency, ilang beses kong pinutol yung pagsasalita ko. Tapos sabi ko, mga kaibigan, pasensya na kayo, camel kasi talaga ako. Hindi ako, kahit yung inaalagaan ko dati, kasi before, di ba, sabi ko nga, PA ako ni Sarah, every time, lagi siyang may water. Kahit doon, pag nagko-concert siya, inaabot ko yung water doon, nandun lang sa kanto yung water na, yun lang yung water na may paypakwa. Does it really help? Yung mga lozenges?
Yung does it really help? Yung Paypakwa, lalo yung Paypakwa candy. Kasi yun talaga, antidis ang lasa niya. Dinulublog pa nga niya yun sa warm water. Correct. At saka may mga kilala kong theater actors before na para sa kanila, effective daw talaga. Like, overnight, yung relief. Gamot po ba yan? Okay ba yun? Unfortunately, I cannot comment all that much because it is a brand. Yeah. I don't. Sorry. Ano po bang yung yung lozenges in general? Yan. Galing mo. Grabe, nainggit ako sa'yo. Nainggit ako kay Ada. That particular Chinese medicine that comes in lozenge and syrup, di ba malapot siya? Opo. Medyo matamis. Ang goal niya primarily, I think, although wala naman nakasulat sa formulation, ay para malubricate yung boses. Malubricate yung throat. Parang nagiging slippery. Unfortunately, I cannot really recommend it myself. Yes. As a general thing to do. Right. Kasi hindi ako familiar sa laman. Paano po yung yung salabat tsaka yung luya na sinasabi niya? Kumain ka ng luya, anak. Okay. Talagang sinasaksak kulang na lang talaga, ubusin mo yung luya. Parang gumanda yung boses mo. Honestly. Tsaka yung salabat, di ba? Yung mga lola ko. Depende kasi. Okay, Mga ang salabat, lalo na kung maanghang na maanghang, at yung luya na fresh, it can actually irritate your throat even more. So, it's a case-to-case thing. Ako, we don't. Most voice specialists or voice care doctors do not recommend the use of salabat. Tsaka hydration talaga yung best way kasi is the best. Yes, kasi usually ang vocal folds mo talaga parang kailangan, 'di ba, para rin siyang sabihin na nating gulong ng kotse, 'di ba? Parang yung friction every time na nagva-vibrate, 'di ba? So pag kung medyo sabihin natin ko hydrated, parang lubricated siya. Technically. Maganda lang yung dalo. Correct. Paano po yung sorry ha. Yung 'di ba pag gusto mong kumanta, yung hanggang dito daw kailangan hanggang throat, yung ulo mo lang yung makikita. Totoo ba 'yun para mas lalong maganda yung pag-vocalization? Yan ba yung sa swimming? Opo. Kailangan 'di ba yung mag-vocalization ka sa drum, talagang sa parang beach, alam ko kung sino sa yan. Dagat. Kailangan magganon-ganon ka. Totoo ba 'yun? Kasi ngayon pa lang lulublob na ako sa dagat, may concert ako mamaya. Medyo okay ito. Actually, yung premise doon kasi is para to increase nga your breath support. Kasi syempre kung may pressure ka ng tubig, parang kailangan mo talagang i-increase yung breath support mo to bring out the voice. You don't have to go to that extreme. Just by practicing and going through voice therapy, merong voice therapy by the way, given by very good voice coaches, etc. Pwede mo naman i-harness yung boses mo without really doing that extreme. Pero kumbaga may point din siya. May point naman. Yeah, I saw the reason kung ba't ginawa yun is to increase the breath support nga. Tama. Ayun. Sa may mga problema dyan sa lalamunan, lumapit kayo sa mga ENT. Tama ba? ENT specialist or ano nga yun, nasa kodigo ko yun. Laryngology. Laryngology. Madali na po ba yung spelling nun? Saka alam nyo, wag po kayong umasa sa mga hula-hula. Mas maganda yung mayroon kayong advice from the doctors para hindi yung iinom kayo mainit na tubig. Pero alam mo, I think, yun nga diba? Sorry. The best way talaga na feeling mo pag nangangati na yung throat mo, ako ganun lang, water therapy. Nawawala. Totoo yun. At saka, di ba, napaka-informative nung pinag-uusapan natin. Kahit tayo mismo, di ba, ang dami nating natututunan tungkol sa pag-alaga ng boses. Yes. Kasi, and ito po yung reason kung bakit ako, tsaka yung partner ko ni Sir Pocholo, the Voice Master Gonzalez, sinimulan talaga namin yung Voice Care Philippines. Kasi, ito yung isang bagay na lahat tayo, ginagamit talaga natin yung boses natin, whether, as professional voice users or sa araw-araw lang, kausap mo pamilya mo, di ba? Hindi ka naman nakakatagal lang isang araw na hindi ka nagsasalita di ba? So, it's very important na matutunan nating lahat kung paano alagaan ang boses natin. And that's why, sa Voice Care Philippines, kami ni Sir Pocholo, we're going around the country actually, para mag-hold ng workshops right now sa mga teachers. Pero of course, 'di ba, parang madaming lalaki yan. Lalaki yan kasi madami talaga ng mga professional voice users na nangangailangan nito. Yun nga nakakalungkot, kanina kausap ko si Doktora before we went on air. Sabi ko, "Ma'am, kasi humihingi ako sa kanya ng data. Meron bang parang data kung ilang mga teachers yung actual na nagko-consult, 'di ba? Kasi nung ginagawa po namin yung module for the workshop, yun yung isa sa mga hinahanap ko. May data online, but unfortunately sa Pilipinas wala. So parang so ibig sabihin parang wala ganun yung yung parang disregard. Oo, at saka yung para sa mga teachers mismo, for them to actually say na after 20 years, Miss Ada, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng work.
Correct. So talagang tayo lang sa Voice Care Philippines. Si Sir Pocholo, siya may pakanan nito. At itong executive director, mga kaibigan, tignan niyo po ang napakagandang executive. Pogi. Ayan, Pogi. At ano to, maganda tong venue dahil si Dr. Rebecca ay World Voice Day and you are from Voice Care Philippines. Aba, voice na voice. Oo, ayan o. Oo nga. Kaya nga, ayun, kaya gusto namin imbitahan si Dr. Rebecca na maging isa sa mga mentor namin actually for Voice Care Philippines. Mamaya man pag-usapan natin yan. And for Voice of the Youth Network. Ayun. Yes. Oo. Last na lang pala, pumasok lang to sa ano ko, naalala ko. Kasi, ano po ba yung calamansi with honey? Pag biglang okay yun, yung kakainin mo siyang puro. Huwag naman puro. Okay, meron kaming demulcent na tinatawag. Cup of hot water, squeeze of calamansi, sa Amerika kasi lemon, and maybe a teaspoon of honey. It's what you call a demulcent. It can actually decrease the thickness of your phlegm or whatever. So yes, you can do it. Okay. Pero wag siguro full strength. Tama. Kasi gano'n ang ginagawa Dilute ko sa with water. Oo. Tama yun, no? Ito lang natatandaan nyo palagi, no? Ingatan nyo yung boses nyo. Kasi, alam mo yan, yung salita natin, yung voice natin, yan yung nagdidikta ng lahat. It can say, I love you. It can destroy your relationship. It can do different things. Ayan ang pinaka-miraculous thing na meron tayo sa buhay natin. Tama! Except sa heart, saka sa heart. Ay, sa heart, saka head, saka brain. Ano ba naman yan, Andrew? Kabad trip naman to. And ayun na nga, sana, one of these days, no? Makikita natin si Dr. Rebecca, kasama rin natin. Ayan. Maraming salamat kay Dr. Rebecca Feliciano ng St. Luke's. Thank you very much. Meron po ba kayong gustong batiin or events na darating po ba? Ano po? Sige po, go! Well, actually, merong environment segment kanina. The Philippine Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery will be holding our convention this coming weekend, and there's a Facebook page on environmental issues because ENTs are actually into it. So if you can go to the PSO Environmental Issues Affecting the Nose and Sinuses, that's a Facebook page. May mga videos doon na ginawa ng mga ENT from different hospitals. I-like nyo kung ano yung nagustuhan ninyo because it's a contest. So yon, that's it. Thank you very much for inviting me. Thank you, Dr. Rebecca Feliciano. Thank you very much also for Thank you. What's this? Thank you very much for being with us. Maraming salamat po. And this is not the last, no? It's only the beginning. Yeah. Sana makasama pa natin na mas madalas si Dr. Again. Dahil nagkakaisa tayo. At, one of these days, abangan niyo po. At magkakakilala rin kayo ni Voice Master Pocholo Gonzales, ma'am. Soon. Ayun, no, nagpapabati si Sir Pocholo. And regards daw, hello daw sa inyo, Ma'am Rebecca. Ayun. Hello. Anyway, mga katropa, mga katinig, oras po natin 38 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ang hirap ng ganitong buhay. Once again, kasama nyo DJ Andrew, ang pinaka-cute and adorable na DJ sa ilalim ng lupa. And of course, DJ Ayla Comla and DJ Ada, ang ate ng mga kabataan. Nako, kung gusto nyo po makipaghalakhakan kwentuhan sa amin, please text us at 0998-975-1368 or call us via landline at 861-6947. At para syempre makita nyo kami sa live streaming, meron kaming live streaming at www.radyouna.com.ph. Tama yan, no? At of course, like nyo po ang aming fan page, www.facebook.com/YouthPowerRadio. And of course, we have our Twitter at YouthPowerRadio. At meron palas na to, Weebly po namin, www.youthpowerradio.weebly.com. Sa aming pagbabalik, mga kaibigan, makakausap na natin mga student council ng AMA. Ng St. Augustine. St. Augustine pala. Mali ako. St. Augustine Ayan, Andrew, magbasa kasi. St. Augustine International School. Mga student council ng St. Augustine International School for AMA Musical Year 4. Aba, tara. And gusto ko nang batiin, ito si Ryan. Hi, Ryan. Kasama natin. And we at Voice of the Youth Network, we inform, we inspire, we involve, and we empower the Filipino youth through ICT and media. And as of now, we have 25 radio programs around the Philippines. Kung gusto nyo pong hindi maiwanan at gusto nyo pong ma-inform at ma-inspire, sali na po kayo sa Voice of the Youth Network. Visit www.voteonline.com and vote.org. Yes, at syempre, abangan nyo po starting next month actually sa lahat ng Voice of the Youth radio programs na meron kami, magkakaroon tayo ng search for the next Youthcaster. Ayan, Youthcaster. Abangan nyo yan, ha? So, makinig lang kayo na makinig. Sa aming pagbabalik, no, pagkalipas ng ilang patalastas, ito na nga, umpisahan natin kausapin tong from St. Augustine International School, yung mga student
Council. Sige, dito lang yan sa DZME 1530, ang bagong Radyo 1, tuwing 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali, ang Youth Power Radio. Ang larong minahal ni Lolo't ni Lola, nanay at tatay. 80 taon nang nagbibigay ligaya sa mga Pilipino. And for the new generation, introducing the Mini Sweepstakes Game. Ang 5 piso mo may chance ang manalo ng 80,000 pesos sa monthly Mini Sweepstakes draws ng PCSO. Dito sa Mini Sweepstakes Game, 5 piso mo may panalo. Tickets are now available at the PCSO main office, all PCSO branches, sweepstakes agents, and selected lotto outlets nationwide. Be one of the millionaires this Christmas in Casino Filipinos Bingo Shower of Millions. With 13 million pesos in total cash prizes. Hosted by Bingo Master John Cuenco. Buy your tickets now. Playtime is on December 7, 2 p.m. at host venue Casino Filipino Tagaytay. And simultaneously at participating Casino Filipino branches, satellites, and off-site venues. For details, visit www.casinofilipino.ph. Call 526-0337, local 2402 to 2404. Or check out Casino Filipino on Twitter and Facebook. Mom, Dad, si Rudy po, boyfriend ko. Oh, kain na, iho. Sige po, salamat na lang po. Tumatanggi ka sa grasya. Naku, masama yan. Lalabo ang mata mo. Ah, ganun po ba? Paabot naman po nung lechon? Huwag makisalo sa sabi-sabi. Dito ka makinig sa sasabihin ko. Basta mata, sa EO Executive Optical pumunta. For state-of-the-art facilities and expert eye care, go to EO Executive Optical. Love your eyes. Capital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo 1. Hi! Ako nga pala si Andrew San Fernando. At ako naman si Ada Quaresma. Kami ang kabataan ng bagong henerasyon. We inform, inspire, Involve and empower the Filipino youth. kabataan. Ikaw na lang ang hinihintay namin tungo sa pagbabago. Kaya tara na, Be part of Voice of the Youth Network. Kayo ay nakikinig sa Youth Power Radio. dito lang sa DZME 1530. Youth Power Radio. Bida ka dito. Ito ang show mo, Youth Power Radio. You're tuned in to Youth Power Radio. This is your show. Be empowered, Youth Power Radio. May power ka dito, Youth Power Radio. Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Ay, nako mga kaibigan, nagbabalik na naman ang inyong cute and adorable na DJ dito sa DZME 1530, ang bagong Radyo 1. Once again, kasama ko DJ Ayla Comlang. Napakaganda, napaka-good. Gorgeous. Gorgeous. Oo. Gorgeous. O, sige na nga. At, of course, oras po natin, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ayun. And of course, nako, ay makihalakhakan kwentuhan po kayo sa amin ngayong umaga. Please text us at 0998-975-1368 or call us via landline at 861-6947. Of course, we have our live streaming at www.radio1.com.ph. At ito na nga, wala nang patumpik-tumpik pa. Kasama natin ngayong umaga, ito na nga, no? From St. Augustine International. It's St. Augustine. St. Augustine. Ay, wait lang ha. Wait lang ha, Ma'am Ayla ha. St. Augustine. Oh nga, bakit? Can you hear me? Oo. Yan. Ayun. St. Augustine. Ayun. And of course, kasama natin dito, gusto ko pakilala ngayong umaga, si Alfonso Bautista. And of course, may kasama siya. Sino to? Pangalanan mo?
Jericho Francisco po. Ayan. Jericho Francisco and Alfonso Bautista. Oy, sa mga kaibigan namin na nakikinig ngayong umaga, ay napakarami po namin, no? Mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 80 billion po. Hindi pa ako marunong magbilang pasensya na po kayo. And eto na nga, matanong ko kayo, saan ba tungkol itong gagawin nating, bakit ba merong AMA Musical Year? 4 na Ano ba ginagawa natin? AMA is St. Augustine na din. Tama ba? Iba ba yun? Basic education. Basic education. Sorry. Oo. Sige, explain natin. Ano ba pinag-remember ng AMA? Nangingialam ako. Ano ba yung St. Augustine? Ano rin yung sa AMA? Baka mamaya malito sila. Sa St. Augustine po, yun yung parang for preschool, elementary, and high school po. Tapos yung sa AMA po, yun po yung for college. College. Yan alam nyo na. Sa wakas ako rin. Naliwanagan ako. Nakita ko ang ilaw. Ayun. At ito na, matanong ko kayo. Year 4 na itong AMA Musical Year. Bakit siya, ano ba itong ina-expect ng mga tao dito sa pag sinabing musical? AMA Musical po, yun po yung parang pinagsama-sampung estudyante ng St. Augustine International School para po parang concert din po talaga siya. Concert. Yes para po. ma-showcase po yung talents ng mga Yes po. Okay, so pag sinabi nating musical, hindi naman, ano bang ina-expect ng tao dito? Ito ba ay parang concert event or ito ba ay parang mala Broadway? Yun parang mga gano'n. As in musical, when you say musical. Concert! Concert. At sino mga nag-organize na itong event natin? Ito. Yung mga administration po, tapos po kasama rin po yung mga student council po. Student council. May pangalan ba yung student council ninyo? Anong pangalan ng student council ninyo? Wala po. Wala? Ano lang po, student council. Science student council. Talaga. From now, may mag-isip na kayo ng name ng student council. Actually, meron po Kapit. Kapit? Kapit part. Kapit student. Kapit? Ay, nako. Magagaling ka kumapit siguro. May meeting. The Master Jacob. Okay. Wow. Okay, ito si Alfonso sa kasi ano ulit yung name? Jericho Francisco. Jericho. Ilang taon na kayo? Ako po ay 15 years old. 15. Wow, Same lang po. You don't look like 15. You look like 20. Grabe naman. Siyempre, joke. At nagkaisang tinig tayo ng Ma'am Ayla, ha? You're 15 and Jericho? 15 years old. Nakakatuwa no kasi at young age ay nagkakasundo sila sa mabuting advokasya. Bakit, ano ba yung reason? Bakit nyo hiniheld yung ganitong events? Of course, pwedeng iba, fundraising. Yung iba, for school. Ano bang reason? Bakit natin ginagawa Kasi po yung main goal po namin dito, para ma-showcase nga po yung talent ng mga estudyante po sa St. Augustine International School. Para rin po, lumabas din po yung confidence ng mga estudyante para yun nga po, malabas yung makita yung talent nila. Tsaka for the parents din. For parents. Bakit? Ano kinalaman ng ating magulang? Para makita nila development ng mga anak? Yung development po ng mga para bata. magbigay naman po ng konting kasiyahan yung mga anak nila. Wow. Hindi yun konti. May konti. Ayaw nyo na madami. Oo. Pero konti kasi yan. So, ibig sabihin yung kalahati, no, dapat malungkot. Dapat always give your best. Lalo na kapag magulang. Anyway, everything you do, I do it for you. Yeah. Everything I do, I do it for you. Ay, nako. Announce ko to. Ito, for the record, no, nag-reply na po sa amin si Dingdong Dantes, ha? Abangan niyo po yes! Dapat di ako absent. Mag-ano ako, magko-quote ako kapag yung kuya ko, bibisitahin na naman ako. Anyway, Alfonso and Jericho, eto ay concert. Aside from concert, syempre may mga kantahan. Ano po yung nasa loob nito? Meron bang may mga sayaw-sayaw ba? May mga, ano ba yung package talaga ng pag sinabi nating musical? Meron ba dito magtutula? May ano ba dito? Ano ba lahat na nandito? Kasi po, ito ay, may magsasayaw po, may kakanta po. Tapos, etong gagawin po namin to, meron po siya talagang story. May beneficiary ba to? Actually, for the benefit of St. Augustine School. Yung wala po. For ano lang po talaga yung entertainment. Recreational activity ng mga bata. Eto, kailan gaganapin itong AMA Musical Year 4? Pero yon pwedeng manood kahit hindi doon nag-school. Yes, pwede okay. Kailan ba ito gaganapin? Sige. Sa November 28 po. November 28. 2014. Next week Friday. Ayan na pala, next week na. And balita ko, Ryan, ano tayo dito, di ba? Ang votee. Tama ba? Media partner.
Yan, 25 radio programs yung magko-cover sa Hindi, joke lang. Yan, ito si Katropang Ryan, kasama ko rin siya sa Kabataan on Air. Tama ba? Oo, ayan. Kabataan on Air. Ay, nako, Ma'am Ayla, guest namin last week guest niya pala, Sino? Si Congressman Sherwin Gatchalian. Talaga, ayun. At yung last time, si Ma'am Kim Menares. Hello po sa inyo. Talaga? Naku. dapat nandun din ako. Anyway, Alfonso and Jericho, ha? Ito, pakilala niyo naman yung mga kasama niyo nang marinig naman sila sa on air. Sige, batiin niyo sila. Pangalanan mo, isa-isa, pangalanan mo. Siya si Anisha po, Anisha de la Cruz. Anisha de la Cruz. Ayun ba yung mga star cast ng... ano rin po sila, student council. Fans lang, alipores nyo lang. Alright, Anisha de la Cruz. First time po kasi namin. Sino yung nasa gitna? Yun yung naka-iPhone din. Si Andrea Canes po. Andrea. Yan yung pangalan ko pag iPhone. iPhone. Ako ipon Ipon. Kailangan ipon para magka-iPhone. Kailangan mag-ipon. Anyway, itong pangatlo. Yan. Si Sophie Barok po. Sophie. Diane Laragan. Ay, nako. Ito matanong ko sa inyo. Alfonso and Jericho, anong gusto nyong kunin na course? Pag, hindi. Ibabot na ba kayo sa Yes po, abot sila. K-12. So may senior na sila senior high school. Pero ikaw, meron ka na bang napipili? Dapat gusto mong maging balak po sana ang kukunin ko education, pero I changed my mind. Gusto ko po sana engineer na lang. Engineer! Bakit naman nag-change yung mind mo? Ang dami-dami kailangan Wala lang po, parang mas na-feel ko po siyang mag-engineer. Kasi po dati po talaga gusto ko mag-teacher. Tapos parang ngayon nagsawa na po ako, teacher, tapos engineer. Okay, sige, so magaling ka dapat sa mga. Ang galing. Ikaw, Jericho? Ako po, entrepreneur. Wow! Why not? Or business management. Ay, eto kausap mo. Alam mo ba kung anong hawak niya? Ako, napakalaking creative business. Creative Ideas. Mali pala. Mali ka pa rin. Ibang kumpanya yun. Create Ideas Event Management. Mark, nasan guys, pakita. Ibaba ito. Ibaba na si Andrew. Kanina handa yung checking. Ibababa na. Create Ideas. Yan magkakaroon ng bazaar. Kailan niya ulit ito, Ma'am DJ Ayla? Oo nga pala. Bigla nakita ko yung time. Yun. Dahil nandito na kayo, ini-invite ko din kayo na pumunta din kayo sa aming bazaar sa Manila Ocean Park. So, dun sa mga gusto pang humabon magpa-register para maging concessionaire siya, meron pa po hanggang November 26. So, inaanyayahan namin lahat ng mga non-food concessionaires to please contact me. Yung MOP Christmas Bazaar 2014, that will be on December 12 hanggang January 4. So, that's 24 days. And open to public to. So, kami yung nandun sa lobby. Okay. Alright. Plus, this coming November 30, next week na, Sunday. So, buti Sunday. So, makakapasok pa ako ng Sabado. Sunday, November 30, Sunday, the Grand Yard Ukay-Ukay Christmas Holiday Bazaar at the Nia Village Basketball Covered Court, Pantabangan Street, Nia Village, Tandang Sora, Quezon City. So, magkita-kita po tayo dyan. So, lahat ng mga mahilig bumili ng mga pre-love items, yung mga branded na pre-love items, plus merong halo na ngayon na brand new items, punta kayo doon, magkita-kita tayo, and you may get the chance, to win exciting freebies. Ayun, tama yun. From our sponsors. Huwag niyo kakalimutan, ha? Save the date, November 30. Parang kasal lang na save the date. Tama. Ito, Alfonso and Jericho, syempre, of course, sa pag-helda sa Student Council, meron tayong advisor. Yan. Kinakalimutan nyo, ma'am, sir. Tignan nyo itong mga student. Parang advisor yung consultant nila, no? Yes. Sino ba yan yung nag-guide sa inyo dito sa pag-create nyo or pag-organize din? Makikilahok dito sa AMA Musical Year 4. Si Miss Panya po. Parang hindi ka sure. Parang ayaw mo siyang batiin. Galing ka ba kay Miss Panya? Miss Marley. Yan. Talagang kumaway. Pag kumaway ka, makikita ka niyan. Bakit? Beshi ba sila ngayon? Hindi naman. Okay naman sila. Okay naman. May issue kay Miss Panya. Showbiz na pala. Dapat pala, sinabi niyo sa kanila na mag-listen dito. Sinabi niyo. Para at least, di ba? Alam niyo, nag-e-effort kayo sa inyong musical. Hello sa inyo. Nakikinig yan. Lahat ng tao dito na nakikinig. Oo nga, nakikinig nga. So, batiin nyo sa kumakaway. So, kitang-kita siya ni Mrs. Panya. Nandun na yun sa rotonda, malamang. Lalagot ka mong akin. Anyway, nakapis po tayo, ma'am, ha? Ito, sino yung, anong may sectioning ba ang St. Augustine?
May section ba? May mga 4-1 ba? May name ba yung section nyo? Block. Bawat block. grade po isang section. Okay. Batiin nyo naman yung bawat grade. So, ilan kayo sa isang classroom? 38 to 40. 38 to 40. Alright. Ang swerte nyo, 38 to 40. Eh, di ba? Yung iba. 100. 98 to 100. Tapos letter Z ka pa, alphabetical talaga lagi. Pati tatawagin. Kahit malate ka, hindi ka pa tinatawag, makakapag-attendance ka pa. Totoo. Yan ang advantage ng mga Ako hindi, lagi ako maagi kasi letter C ako, comla. Ang ginagawa ko, pag lalalate ako, yung bag ko, inuuna ko sa loob ng classroom. Tapos, okay lang, kahit hanapin pa akong teacher ko, nagawa ko na eh. Lalagay ko sa classroom, papasok ako, tapos kunyari, kakatok ako. Tapos pag tinanong, sir, sorry, galing po akong CR. Diba? Sir, alam nyo na po, dapat hindi po. Yun mga technique, joke lang. Again, on November 28, meron tayo held ng AMA Musical Year 4, kasama ang St. Augustine International. Uy, magkano ba ticket nila? Oo, meron ba? Per ticket po, 60 po. 60. Ang mahal, joke lang. Meron pa siyang ano kasama sa 60? Meron discount ba yan for the disabled, for the senior citizen? Paano kasi siya, senior, junior citizen, mga ganun. Okay, pag student ka, 50% off. Ayan ba ay regular rate na yung 60 pesos? Regular. For all na yan, students and non-students. Sa labas at pasok. Yeah, labas at pasok. Ilang beses to ipapalabas? May pang umaga, may pang hapon, meron pang gala night. Isang buong lang po isang day lang. Isang day lang po siya. Ay, bakit hindi 2 days? Whole day. Mga kaibigan, on November 28, a whole day event by AMA and of course St. Augustine International School. On November 28, anong oras ang pinaka-start natin mga kapartner? 6 p.m. 6 p.m. sila nakakapasok sa hanggang madaling araw na ito. Auditorium. Sa auditorium ba gaganapin? Saan gaganapin? Sa gymnasium. 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 Yeah, it's a gymnasium. Why not? Yeah. Gymnasium. Gymnasium. Yan mga kaibigan, ulitin natin November 28, 6 p.m. onward sa anong lugar? Ito, hindi natin anong gymnasium yan? Ikaw tanong ng tanong o tanungin mo? Sa Project 8. Sa Project 8 po, Quezon City, sa AMA branch. AMA branch. Gymnasium. Yes. Mas malaki doon. Project 8 Gymnasium, November 28, 6 p.m. onwards. Abangan nyo po mga... Project 8 branch ng AMA. Baka pagpunta sila sa Project 8. Laki-laki ng Project 8. Saan dito yung musical, di ba? AMA branch, Project 8. Doon po yung, yung gymnasium din. Yes, gaganapin ang AMA Musical Year 4. Abangan nyo po, kayo na lang po, pumunta kayo, makita nyo kung ano yung mga events or mga sino kakanta, anong mangyayari. Dapat po ma-excite kayo, Pumunta po kayo November 28. Again, kasama natin from St. Augustine International School and si Alfonso Bautista and Jericho Francisco. Ang student council ng St. Augustine International School. School of Today. Yan, may gusto ba kayong mabilis lang? Siguro madalawa lang o tatlo lang. Bate. Go! Binabati ko po yung St. Augustine International School teachers po and administrations. Maraming salamat po. Ikaw, Jericho. Tsaka yung mga groupmates ko dyan, hotdog family. Mahilig siya sa family. Anong hotdog ba kinakain mo? Kay Aljur, kay Coco, o kay Dagul? Basta hotdog. Confidential. Hotdog family. Hotdog. Basta mahilig siya sa hotdog. Agustinians. Ayan, Agustinians. Hello sa inyo. At ito sa mga nakikinig natin, kung ikaw ay taken, please ask yourself, taken ka nga, taken for granted naman. Aww! Yeah, if you're taken, then it means you're granted. Taken for granted. Yeah. At of course, 33 days before Christmas. Yes, almost. Malapit na, no? Give love on Christmas Day. Meron ka na bang gift sa akin? Meron, Ma'am Ayla. Ang gift ko sa'yo ay isang malaking hug. Ako may gift ako sa'yo. Isang malaking walk-walk. Na may bell. Na may bell. Okay? Naku mga kaibigan, please text us at 0998-975-1368. And of course, we have our landline at 861-6947. At mamaya live streaming www.radio1.com.ph. Uy, isang minuto na lang. Oh bago my God. mag-alas 12. Yes, it's 59 na minuto. Pagkatapos, makalipas ang alas 11 ng umaga. Isang minuto na lang, no? Magkita-kita ulit tayo. Sa tuwing Sabado 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa DZME. Maraming salamat sa ating mga guests ngayon. Nagagandahan, nagagapuan natin mga estudyante. Napakadami nating guests. And especially live dito sa ating
live dito sa audience. Yan. Live dito sa ating booth na nandito, ating mga Napakasaya. live audience. Si Christian, ako, maraming. Castañeda, Kasi Dr. kasama na Rebecca. voting na siya ngayon. Yes. Isa na siya sa mabovoting tao. Talaga, support niyo po yung kanyang advocacy. World Voice Day. Yan, isa po Yan siya. yung Voice Care. Yung And Voice Care pa. Philippines. Yan ni Sir Pucholo and Ada Quaresma. O again mga kaibigan, this has been your DJ, DJ Andrew, ang pinaka-cute and adorable na DJ sa ilalim ng lupa. Kasama si ang ate ng kabataan, Ada Quaresma at DJ Ayla. Yes, Ayla Comla. Magkita-kita po tayo next Saturday ulit, 10:30 to 12 o'clock. Bye-bye! Bye! Thank you! Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide.